Breaking news mga kababayan, langit sa Venezuela, galit na galit? Ano nga ba ang kahulugan ng pamumula ng langit sa Venezuela? At bilang ng mga patay, mahigit 1,700 na, mga ospital, sumusuko na? Isang hindi pangkaraniwang bagay ang nangyayari ngayon sa bansang Venezuela. Ang kanilang himpapawid kasi nagkulay pula. Hindi pink, hindi gold, kundi isang matingkad at nagngangalit na kulay pula na masasaksihan sa ibabaw ng mga kabahayang winasak ng napakalakas na lindol. 6 na araw na ang nakakaraan. Kung makikita ninyo dito sa Los Palos Grandes, ang langit ay kulay mamula-mula. Yan ang nararanasan natin ngayong maulap na sandaling ito. Nagsimula na ring pumatak ang kaunting ulan sa likod ko. Bumagsak ang gusali ng pinto niya at sa paligid nito ay hindi pa rin nagsisialisan ng mga tao. Nananatili pa rin kasi sa ilalim ng mga guho yung kanilang mga kamag-anak. Nandito pa rin ang mga rescue team mula sa Mexico at patuloy lang sila sa pagtatrabaho. Hindi nila iniiwan ng lugar at alam nating hindi sila hihinto. Sa loob lamang ng ilang minuto, binaha ang social media ng mga post na nagpapakita ng tila galit na kalangitan sa Venezuela. Sabi ng iba, himala daw ito. Sabi naman ng iba, warning daw ito. Sabi naman ng mga eksperto, ito'y sinag ng araw na parang kulay puti. Pero ang totoo, kombinasyon daw ito ng lahat ng kulay ng bahaghari na sabay-sabay na naglalakbay sa kalawakan. Bawat kulay ay gumagalaw na parang isang alon na magkakaiba ang haba. Ang asul at lila ay maiikli at magkakadikit, habang ang kulay pula at kahel ay mas mahahaba at parang binanat. Pero dahil nangyari ito ilang araw matapos ang malalakas na lindol sa Venezuela, marami ang nag-iisip na may kaugnayan ang pulang kalangitan sa lindol. Pero sabi ng mga eksperto, wala pang scientific evidence na ang pulang langit na ito ay palatandaan o epekto ng lindol. Ang pagkakasabay ng dalawang pangyayari ay nagdulot ng maraming haka-haka sa social media. Nagsimula ang pambihirang pangitaing ito noong June 30 sa kalangitan ng Caracas at sa iba pang bahagi ng bansa. Hanggang ngayon ay makikita pa ito tuwing hapon. Marami ang nagulat at kinabahan, lalo na't nangyari ito ilang araw matapos ang malakas na lindol noong June 24. May mga religious group na iniuugnay ito sa mga pre-apocalyptic occurrences. Pero syempre, may paliwanag ang siyensya. Ayon sa mga meteorologist, ang mapulang kalangitan ay dulot daw ng isang natural na atmospheric phenomenon na kilala sa Venezuela bilang candilazo. Nangyayari ito kapag lulubog ang araw, o kaya ay may mataas na humidity at ulap. Pwede rin naman na posibleng alikabok o particles sa hangin na posibleng galing sa lindol o sa iba pang mga bagay. Ang mga larawang nagpapakita ng mapulang kalangitan ay nagdulot ng iba't ibang haka-haka, lalo na't lumitaw ang mga ito ilang araw lamang matapos ang lindol. Gayunpaman, walang siyentipikong ebidensya na nagpapatunay na ang penomenong ito ay direktang konektado sa lindol. Pero sa hindi direktang paraan, posible ding may kaunting koneksyon ito. Ang mga gusaling gumuho ay naglabas ng napakaraming pinong alikabok o mga fine particulate matter na nakalutang pa hanggang ngayon sa himpapawid. Nang daanan ito ng sinag ng paglubog ng araw, kapag mababa na ang posisyon ng araw sa kalangitan kumpara sa ibang lugar, nagkakaroon ng mas matinding pagkalat ng liwanag. Dahil dito, mas nangingibabaw ang mga kulay na nakikita natin gaya ng pula at kahel. Pangalawa ay ang pagkakaroon ng mga maliliit na particle sa hangin. Ang atmosphere ay may taglay na napakaliit na mga particle gaya ng mga alikabok, usok, halumigmig at polusyon. Ang mga ito ay lalong nagpapatingkad sa kulay pula at kahel dahil mas lalo nilang ikinakalat ang bughaw at lilang bahagi ng liwanag. Pangatlo ay ang mga alikabok mula sa mga gusaling gumuho dahil sa lindol. Sa mga lugar na naapektuhan ng lindol, ang alikabok mula sa mga pagguho ay posibleng dumagdag sa dami ng mga particle na dati nang nasa atmosphere. Kaya mas naging matingkad tuloy yung mapulang kulay ng kalangitan sa ilang mga lugar. Pero hindi ito nangangahulugan na ang lindol ang dahilan kung bakit mapula ang langit.
Ang ibig lamang sabihin nito ay ang pagsasama-sama ng mga tamang kondisyon ng atmosphere at ng mga particle na nakalutang sa hangin. Posibleng magdulot yan ng isang sunset na mas mapula kaysa sa pangkaraniwan. Kaya bilang konklusyon, ang mapulang kalangitang ito ay hindi senyalis ng panibagong lindol. Hindi rin ito direktang bunga ng lindol at hindi rin ito isang misteryosong babala o masamang palatandaan. Isa lamang itong optical at atmospheric phenomenon na naipapaliwanag sa ugnayan ng liwanag ng araw sa mga particle na nasa himpapawid. Kung ating uugatin ang kasaysayan, ang ganitong phenomenon ay nangyari na rin sa ibang panig ng mundo matapos ang lindol na tumama sa kanila. Halimbawa dyan ay ang lindol sa L'Aquila, Italy noong 2009 at ang lindol sa Great Hanshin sa Japan noong 1995 at ang lindol sa Turkey noong 2023. Akala din ng mga tao noon, senyalis ito ng katapusan ng mundo o galit ng Diyos. Pero sabi ng mga modernong siyentista, natural process daw ito. Pero ano nga bang sinasabi ng Biblia tungkol sa mapulang langit? Meron ba itong masamang signos? Kung Biblia ang pag-uusapan, walang direktang sinasabi ang Biblia na ang mapulang langit ay palatandaan ng pagtatapos ng mundo o ng anumang apocalyptic phenomenon. Pero ayon sa Panginoong Hesus, ang mapulang langit ay palatandaan daw ng masamang panahon. Gaya rin niya ng paniniwala ng mga siyentipiko noong kanyang panahon. Ang sabi sa aklat ng Mateo chapter 16 verse 2 to 3, datapwat siya'y sumagot at sa kanila'y sinabi, sa kinahapunan ay sinasabi ninyo, bubuti ang panahon sapagkat ang langit ay mapula. At sa umaga, ngayoy uunos sapagkat mapula at makulimlim ang langit. Kayo'y marunong magsikilala ng anyo ng langit, datapwat hindi ninyo nakikilala ang mga tanda ng panahon. Sa Biblia at sa mga paniniwala ng mga sinaunang siyentista noong panahon ni Kristo, ang mapulang langit ay palatandaan ng paparating na unos. Isang natural cycle na nangyayari na sa mundo noon pa. Pero ang pamumula ng langit pagkatapos ng lindol ay isang pambihirang pangyayari. Marahil may ibang pakahulugan pag ang langit ay namula bago, habang nagaganap o pagkatapos ng lindol. Pero anuman ang kahulugan ng pamumula ng langit pagkatapos ng lindol, isang bagay lang ang natitiyak natin kung Biblia ang tatanungin. Ang lindol mismo ay palatandaan na hindi natutuwa ang Diyos sa mga nakikita niya. Ang sabi sa aklat ng Nahum chapter 1 verse 5, ang mga bundok ay nanginginig dahil sa Kanya, at ang mga burol ay natutunaw, at ang lupa ay lumilindol sa Kanyang harapan. Oo, ang sanglibutan at ang lahat ng nagsisitahan dito. Sino ang makakatayo sa harap ng Kanyang pagkagalit? At sino ang makakatahan sa kabangisan ng Kanyang galit? Ang Kanyang kapusukan ay sumisigalbong parang apoy, at ang mga malaking bato ay natitibag niya. Sa chapter 13 verse 30 ng Isaiah, kaya't aking panginginigin ang mga langit, at ang lupa ay yayanigin mula sa kinaroroonan, sa poot ng Panginoon ng mga hukbo, at sa kaarawan ng Kanyang mabangis na galit. Sa madaling salita, posibleng ang nangyari sa Venezuela ay pagpaparamdam ng Diyos sa bansang ito na siya ay nagagalit. Posible na may ginagawa sa Venezuela na naging dahilan ng pagbugso ng Kanyang galit. At sana ay huwag nating isipin na sa Venezuela lang nagagalit ang Diyos. Anumang lugar sa mundo na nililindol, tandaan nating parati na ito ay pagpaparamdam na hindi siya natutuwa. Pero kamusta na nga ba ang Venezuela ngayon? Ano na ang lagay ng mga rescue operation doon? Ayon sa report, nasa 1,719 hanggang 1,943 na ang kumpirmadong patay, at patuloy pa itong tumataas habang patuloy na binubungkal ang mga guho. Sa coast of La Guaira, daan-daan ng mga kabaong ang nakahanay sa pantalan kung saan naglagay ang pamahalaan ng mga pansamantalang morgue dahil hindi na nga kayang i-accommodate ng mga ospital ang pagdami ng mga biktima. Patuloy din ang mga forensic team sa pagkilala sa mga bangkay, habang sabik na naghihintay ang mga pamilya para mabawi ang kanilang mga mahal sa buhay.
Medyo na-trauma ako. 5 taong gulang pa lang ako nang mangyari ang lindol noong 1967. At hanggang ngayon ay hindi ko yun makakalimutan. Kahit kaunting ulan o anumang maliit na pangyayari ay talagang apektado ko. Ano pa ba ang masasabi ko? Ang Diyos lang ang nakakaalam kung bakit niya hinahayaan ang mga bagay na ito. Nasa 43,000 mahigit pa ang mga taong hindi pa nakikita ayon sa isang tracking website na ginagamit ng mga pamilya. Umaabot na rin sa mahigit 500 aftershocks ang naitala mula nang magsimula ang lindol noong June 24. Karamihan ay mas mababa sa magnitude 4 pero may ilang kapansin-pansin na nararamdaman. Pinakamalakas sa mga aftershock na ito ay noong June 30 na umabot sa magnitude 4.6 at nangyari malapit sa Cabarellada sa northern part ng Caracas. Inaasahang magpapatuloy pa ang mga aftershock sa mga susunod na araw o linggo habang patuloy din ang pagbabantay ng USGS at ng mga local agencies. Sa aking bansang Venezuela, hindi pa kami kailanman nakakaranas ng ganito kalakas na lindol, lalo na ng 2 magkasunod. Marami sa amin ang nawalan ng bahay. Isa itong karanasang ipipikit mo na lang talaga yung mata mo at ihiling na huwag na sanang maranasan pa ulit dahil napakatindi nito. At hanggang ngayon, patuloy pa ring umuuga ang lupa. Ramdam pa rin namin yung parehong takot at pangamba na naranasan namin noong June 24, araw ni San Juan. Patuloy din ang pagdating ng mga tulong, gaya na lang halimbawa ng kakarating na tulong pa lang galing sa bansang Peru. Ang Peruvian government sa pamamagitan ng Ministry of Defense at ng National Civil Defense Institute ay nagbigay ng 14 na tonelada ng international humanitarian aid, kasama ang food at non-food aid. Sa mga food aid, meron tayong mantika, meron ding bigas, pasta, asukal, tuna. At sa mga non-food aid naman, nagpadala tayo ng mga tent para sa 5 tao, mga canvas tent, folding tables, folding beds, at mga mosquito net na rin. Meron din tayong mga kalan, 5 kg gas cylinders, pati na rin mga hygiene kits. Aminado ang maraming bansa sa mundo na nahihirapan sila kung paanong uumpisahan ang pagresponde sa ganitong katinding sakuna. Pero mas nagagalit ang mga tao sa kanilang sariling pamahalaan dahil sa kabiguan nitong gawin ang kanilang tungkulin. May mga gusali na pag-aari ng gobyerno at karamihan sa mga malalaking makinarya ay ginagamit para sa mga ito. Pero sa mga ordinaryong bahay, mga ordinaryong tao lang din ang naguhukay. Meron namang mga nakitang mga nakatenggang malalaking makinarya, pero sabi daw ng mga otoridad, wala daw gasolina. Kapansin-pansin na sa mga lugar kung saan ginaganap ang mga rescue operations, hinihiling nila sa mga dumadaan ang katahimikan. Kailangan kasing talasan ng bawat isa ang kanilang pandinig para malaman kung mayroong mga boses na humihingi ng tulong sa ilalim ng mga guho. Kapag may narinig na tinig, malakas ang pag-asang may makuhang buhay. Tuwing makakabuta sila ng mga guho, pinahihinto ang lahat ng ingay sa paligid. Bumababa ang mga rescuer sa siwang para maghanap ng mga nakaligtas at makinig kung may senyales pa ng buhay. Pagkaraan ng ilang minuto, muling ipinagpapatuloy ang paghukay. At habang unti-unting naaalis ang mga guho, lalo namang lumalakas ang amoy ng mga naaagnas na bangkay. Nandito ako dahil nasa ilalim ng mga guho ang anak ko. At katulad niya, daan-daan pa ang nakabaon dito. Kailangan namin ng mas malalaking tulong mula sa mga otoridad dahil hindi sapat ang ginagawa nila. Baka nga hindi ang lindol ang pumatay sa anak ko. Baka yung kapabayaan at ang kabiguan na makarating agad yung tulong ang siyang pumatay sa anak ko. Mas kakilakilabot naman ang nangyari sa lugar na ito. Meron ditong building na may taas na 16 floors at tinatayang daan-daan ang namatay sa lugar na ito. Ayon sa mga residenteng nakatira dito, Miyerkules nangyari ang lindol, pero Biyernes lang dumating ang unang batch ng mga rescuers. At hindi nila alam kung masusundan pa ito. Dinig na dinig pa daw nila noon ang mga boses ng mga taong nasa ilalim ng mga guho. Masakit dahil wala silang magawa para tumulong. Pero ngayon, halos wala na silang nadidinig. Meron pang isang video na ipinakita ang isang residente nang tulungan niya ang isang babaeng narinig niyang humihingi ng tulong. Siya si William Rodriguez.
Nandito siya para hanapin ang nawawalang tiyuhin gamit lamang ang isang kapirasong bakal at ang kanyang kamay. Nandito ako para hanapin ang tiyuhin ko. At hindi lang ako. Napakasangsang na ng amoy dito. Pero hindi kami pwedeng tumigil hanggat may posible pang may mga buhay na nakabaon sa ilalim ng mga guhong ito. Ito naman si Elizabeth Herrera, isang ina na desperadong hinahanap ang kanyang 2 anak na teenager. Mababait at masisipag daw mag-aral ang mga ito. Sila na lang ang meron ako. Gusto ko silang makita kahit anong mangyari. Walang dumating na makinarya, walang rescue team. Parang pinabayaan na lang kami na maghanap sa mga mahal namin sa buhay. Galit ang nararamdaman ngayon ng napakaraming mga taga-Venezuela sa kanilang acting president na si Delcy Rodriguez, na nungkulan sa pwesto matapos mapatalsik si Nicolas Maduro noong January. Wala daw kasing ginagawa ang pamahalaan niya para tulungan ng mga tao. Kung meron man ay napakabagal pa. At sa gitna ng galit ng mga tao, lumalabas pa ang mga videong katulad nito. Siya ang Interior Minister ng Venezuela at hinaharangan niya ang mga miyembro ng Search and Rescue Team ng Estados Unidos na noon ay papunta na sana sa lugar para hukayin ang mga taong nakabaon pa sa mga guho ng La Guaira. Pero sabi ng opisyal na to, hindi pwedeng pumasok sa lugar hanggat hindi dumarating ang mga ambulansya, ang mga heavy machineries at mga official team ng pamahalaan. Dahil dyan, umani siya ng napakaraming batikos mula sa publiko at sa international media. Maliban dyan, meron ding mga viral na video ng mga opisyalis ng militar na nakunang sapilitang binubuksan ang mga bahay ng mga biktima para pagnakawan ang loob nito. Nananawagan ngayon ang mga residente na sana'y makonsensya naman ang mga nagbabalak na gumawa ng ganito, lalo na't mga opisyal sila na dapat sana'y ipinagtatanggol ang mga tao. Kung nagugustuhan ninyo ang mga discussion na ito, paki-like at mag-subscribe po sa ating channel at i-click ang notification bell para lagi kayong updated. Malaking tulong po ito hindi lamang sa ating channel kundi pati sa ating mga kababayang nangangailangan na aming sinusuportahan. I-follow din po kami sa Facebook, The Blessed Reader. Para sa inyong mga tanong, concerns o suggestions, mag-message lamang po kayo. Maraming salamat!